sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Good morning, Uncle Arnel. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, Good morning, Mama Juan Renon. ako'y Ganoon din sa iyo, Andres de los Santos Tina. Good morning. sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Magandang umaga sa ating lahat. Jackie Lo Ragotero Altarejos. Good morning. Ronaldin Pascua Gadingan. Good morning po. Peace be with you all, mga kakape. Merkules ng umaga. Dito sa Asia, dito sa Pilipinas, dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Magandang umaga sa ating lahat. Ma'am Mercolina D. Dison, magandang oras po sa inyo. Kay Ma'am Telma, harapan ko nagdilaw. Kay Brenda Rosales, and of course, kay Judy Rosales, magandang umaga sa inyo. Kape po tayo, mga Good morning, Kasin, Linda Gawad, magandang umaga sa iyo. Isipin natin yung mga bagay-bagay na dapat nating pasalamatan sa Diyos in order for our morning to be fresh, na nagpapasalamat sa Panginoon. Maraming salamat. Yes, Ma'am Mercolina Didison. Anong oras po natin dyan, Ma'am? Nandyan po sa Saudi Arabia, nandyan po sa Taif. Magandang oras po sa inyo. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang ating pong umaga, ang ating pong oras, ang ating pong araw? Magandang umaga dito po sa Asia, magandang tanghali dyan po sa Hawaii, magandang hapon po dyan po sa Canada, magandang gabi dyan po sa England, opo dyan po sa Kent, sa Sunderland, pati na rin po dyan po sa Spain, dyan po sa Switzerland, sa Norway. Yes, happy birthday po kay Uncle Joey Francisco dyan po sa Norway. Magandang oras po sa inyo. Magandang gabi dyan po sa Saudi Arabia, sa KSA, dyan po sa Taif. Magandang umaga po, magandang oras po sa inyo. Baka hating gabi dyan ngayon. Dyan sa inyo, Ma'am Mercolina. At dyan po sa UAE, sa Dubai, sa Oman, sa Riyadh, sa Daman, dyan po sa Kuwait, sa Qatar, sa lahat po na mga kasama natin dyan. Magandang oras po sa inyo. Salamat sa Panginoon for this morning, for giving us another day, for giving us strength, for the life that we have. Salamat sa Panginoon. Dahil nga po, yan po ay nagpapatunay na ang biyaya ng Diyos ay nandyan palagi at nagtatrabaho sa atin. At meron pa tayong dapat gawin sa ibabaw ng mundong ito. Ayan po, meron pang dahilan, meron pa po tayong mission. That's why we are still here. Siguro ang kulang na lang, mga kakape, ay yung tayo po ay kumilos para magawa po natin yung kalooban ng Diyos. Yes, iba-iba po tayo mga profesyon, iba-iba po yung ating pong mga interest, yung mga tinatawag nating, yung mga gusto nating gawin, yung mga gusto nating gawin sa ating pong buhay. Ganun po yun.
Dahil po sa landas ng ating buhay, magkaiba-iba po tayo ng tinatawag na gustong gawin. Meron tayong mga plano, meron tayong mga pangarap, pero meron po tayong isang responsibilidad na napakalaki while we are still here on earth. Ayan po yung pagpapadama, pagsisiwalat, pag-share ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, sa ating mga sa lahat po ng mga nakakasalamuhan natin. Ayan po. Dahil minsan sa buhay natin, napakadali po nating malimutan o makalimutan ang mga bagay-bagay na dapat nating gawin na ayon po sa kalooban ng Diyos. Ayan po. So, ngayong umagang ito, ngayong oras na to, habang tayo nakikinig, isipin ninyo, ano nga ba yung mga bagay-bagay na gusto ng Panginoon na gawin mo ngayong buhay ka pa? Primarily, mga kakape, kung tungkol sa pag-share po ng o pagbabahagi ng salita ng Diyos o yung pag-share ng kanyang salita, yung kanyang pong pagmamahal sa atin, sa sanlibutan, sa lahat ng mga tao, sa inyong palagay, bilang isang individual, na ipapadama mo ba ito sa ating mga sa mga tao na sa paligid natin, especially yung mga lagi natin nakakasalamuha? What are our testimonies when it comes to sharing the Word of God or sharing the love of God to others? O baka naman nahihiya ka pa? Ayan po. So, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. That's why we are learning and we are here to be told na sa ganon, meron po tayong tinatawag na babaunin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Mabibigay sa atin ng courage, lakas, para sabihin sa kanila that God loves them and God wants them to be saved. Opo. Kaya muli, sa biyaya ng Diyos, maraming salamat po sa lahat sa inyo dahil po sa ating pong presensya ngayon, sa inyong pong oras na binabahagi dito sa ating pong programa para makapakinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you very much, Lord, for your love. Magandang umaga na ibinigay mo sa amin. Magandang oras po na binigay mo sa amin. Magandang araw na binigay mo sa amin. We are still here. Alam po namin na meron pong dahilan. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo ngayon kasama ng mga nakikinig at mga nanonood. At kami po ay humihingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Opo, sa lahat po ng aming po mga naisip na hindi po tama, sa lahat po ng mga nasabi namin na masama, sa lahat po ng aming pong galaw, kinikilos at ginagawa o nagawa na hindi po kaaya-aya sa inyong harapan. Patawarin po ninyo kami. We thank you, Lord, for this time. Salamat po, Panginoon, for Thou knowest everything about us. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang kalagayan ng bawat isa. If they need encouragement, you are always there. In the time of needs, you are there. Pag meron kami makaramdaman, lagi kayo nandyan. Hindi mo kami iniiwan at iniiwanan. Hindi mo kami pinapabayaan. Maraming salamat po. Especially those who are alone. Mga wala pong kamag-anak, nagtatrabaho sa ibang bansa. That you may please, Lord, comfort them. And please bless even their families na nandito po sa Pilipinas.
gabayan mo po sila at huwag mong pahintulutan ng diablo na sirain sila. Dahil alam po namin, Panginoon, na totoo po na bawat isa, bawat individual ay may kanya-kanyang isip at gustong gawin. And the devil is always there para ipagawa yung kanyang pong mga makamundong gawain o mga bagay-bagay na hindi po nakakatulong sa aming pong paglago, sa aming pong buhay spiritual. Kaya Panginoon, nilapit mo namin sa inyo lahat, even our loved ones, our friends, our neighbors, sa lahat po ng aming pong mga kakilala at kamag-anak. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Especially that your gospel, that the gospel can reach their hearts. That they may come to know you as their Lord and Savior. That they might be saved. Panginoon, maraming salamat po. Kaya ngayon po, nilapit mo namin sa inyo ang mga lahat po ng problema namin. Problema sa pamilya, problema sa mga kamag-anak, problema sa kapitbahay, problema sa komunidad. Ano mang klaseng problema meron kami, problema sa business, problema sa trabaho, walang trabaho. We pray that you may please help us that all these problems that we have, as we cast them to you, as you told us to cast them, to cast everything to you, because you care for us so much. Kami pa nagpapasalamat. At sa inyo po kami umaasa, Panginoon, sa lahat-lahat. Ang mga kakilala, kaibigan, excuse me, na may po mga sakit, Panginoon, sa oras na to, we pray even for their complete recovery. Katulad po, Panginoon, ni Sir Nemesio Alipio Jr., kay Natalie Cheng, Janelle Sharp, patuloy pa yung matrabaho sa kanya. Maawa po kayo sa kanya, Panginoon. Sa kanilang lahat. Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, Sir Ernesto Jose, Sir Alcaraz, Sir Benz Alpaparacarla, kay Grame Krame, kay Marjorie, patuloy ko yung matrabaho sa kanya for their complete recovery, and even Auntie Marin Raca Alonso, Manong Ilyong Asuncion, Chiki Alonso, LD Alonso, Manang Irene Laborte, Edelberto John Cañete Jr. Opo, lahat po sila na ilan po ng lunas o kagalingan. I do pray that you may please, Lord, touch their bodies, that they may be healed. At sa lahat po ng mga kasama namin ngayon, even the mother of Brother Jun Veria Sanya, patuloy po kayo magtrabaho sa kanya, even on her health. Sa lahat po ng aming mga kamag-anak, mga sa buhay na mahihina na ngayon, that you may strengthen them. Strengthen the bones, Panginoon. Maraming salamat po. At Lord, nilapit po namin sa inyo ang mga frontliners. Please patuloy po ang magtrabaho sa kanila at please strengthen them. Ilayo po sila, Panginoon, sa kapahamakan at even sa pag-spread po ng virus. Sa mga doctors, nurses, sa medical staff, lahat po, Panginoon, sa mga laboratories, that you will please protect them. Maraming salamat po. We pray also for Manong Rafael Argasa at sa amin po mga churches. Bless our pastors. Use them mightily, and even the missionaries. Please protect them. Sa lahat po ng mga prayer warriors that you may please, Lord, bless them. At sa mga kasama namin ngayon na mga nanonood, maybe they have they are asking or they have prayer requests
o sa oras na to, sila po ay bumubulong at sinasabi yung kanilang pong mga gusto sabihin sa inyo. Please Lord, listen to them. Maraming salamat po sa mga business owners, sa magtatrabaho, sa mga naglalayag, yung mga nandyan po, mga seaman, mga OFWs, domestic helpers, lahat po, Panginoon, that you may please bless them, encourage them, strengthen them, Panginoon. Bless also, Lord, mga teachers na nagsasakripisyo. Give them more patience. At ganoon din po, Panginoon, strength, good health. At sa mga bata na nag-aaral po through modules o sa mga nag-online class, that you may please give them wisdom that they might do their best in order for them to learn. Maraming salamat po. Ngayon po, Panginoon, inalapit mo namin sa inyo ang programang ito that you may please mangusap po kayo sa bawat isa. Encourage us once again with your word. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga naka-quarantine, naka-isolate, dahil po sa pandemyang ito, sa virus na ito, I do pray that you may please encourage them. Na hindi sila mawalan ng pag-asa, but they need to thank you still. Because we know na lahat po ng bagay na sa inyong mga kamay, kaya kami po ay nagtitiwala sa inyo sa lahat po ng inyong gagawin sa amin. And we beg you, Lord, to please, kung maaari po, tanggalin niyo na po, walain niyo na ang virus na ito na malaking sagabal sa lipunan at sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa panalangin. And sa lahat po ng mga kasama natin ngayon, maraming salamat sa inyo. Yes, kay Ma'am Juan Reynon, kay Uncle Arnel Valeriano, kay Auntie Elena, Andres de los Santos Tina, ayan, Ronaldin Pascua Gadingan, maraming salamat po. Jackie Ragutero Altarejos, of course, kay Florante, Brenda, and Judy Rosales, maraming salamat. Merculina Didison, ma'am, thank you very much. Telma Harap Alconet Nilao, yes, mentioning her name, please always pray for Christina Nilao sa kanyang pong training. Ayan, salamat po. Kay Manang Linda Gawat, maraming salamat. Okay, kay Ma'am Elsie Liberato Kitoriano, good morning po. Nenita Hernando ng Bagamalim Aldaw Yudita, Hawaii, Manang, thank you very much. Rajesh Sanwani, maraming salamat po, sir. Junard Gutierrez, good morning, good Junard. God bless you. And of course, kay Imelda Marcos Cocoyo, Manang, thank you very much, ma'am. Ma'am Bella Guillermo, dyan po sa Spain. David Ascension Maningas Jr., dyan po sa Pasig City. Sa lahat kayo dyan. Ate Marling, kay Rosary, kay Nining, kay Damer, lahat na kayo dyan, kay Meredith, maraming salamat. Marilyn Ancheta Seredon, maraming salamat po, ma'am, for always joining us live. Salamat po. At sa kay Auntie Marin Raca Alonso, good morning, Pastor, and everyone. Thank you for all your prayers and for inspiring us to follow the way of the teachings of the good Lord as much as possible. Happy Wednesday and keep safe, everyone. Maraming salamat po, Ma'am Marilyn Ancheta Seredon. Maraming salamat po, Ma'am Jovelyn Vendero. Good morning po. Kay Pastor Nelson Salvador. Ayan. Salamat po. At saka siyempre kay Cousin Flordalisa Alonso Salvador. Ayan. Romualdo Rivera Tibar. Of course kay Jinky Manang Linda Katimbang, maraming salamat po, Manang, Cousin. Aliboy Matias Felipe, good morning. Good morning po, Sir Matias Felipe, Sir Aliboy. Good morning, Cons. Thank you, Lord, for this new day. Yes, maraming salamat sa Panginoon.
And happy birthday to Janina Melchor. Ayan. Kay Janina Melchor, mapaprend kita sa Facebook o hindi. Baka i-add kita mamaya. Janina Melchor, good morning and happy birthday sa iyo. Dyan sa Santa Maria ba? Okay. Sir Renato Domingo, dyan po sa Hawaii. Magandang oras po sa inyo. Jocelyn Tibar, Clever Aris, si Kahigal, isa pong deaf. Good morning, Clever. Talagang clever siya. Telma Hara Palacon Edila, maraming salamat po. Manamir na Munoz, and of course kay Manong Edwin at Kawile, good morning po sa inyo. Ayan, so let's proceed po sa ating pong paksa na pag-uusapan ngayon. Napakaganda po nito in order for us na sa lahat po ng sitwasyon, ano man po ang ating nararamdaman o ano man po ang ating pong nararanasan ngayon, ngayong araw na to, ngayong linggong ito, makakatulong, malaking tulong po ito sa inyo, sa ating lahat. Kaya makinig po tayong mabuti, and if you have paper and ballpen, get ready po to take note dahil napakaganda, napaka-inspiring po ng mga salita ng Diyos na ating pag-usapan ngayon. Dahil ito ang mga talata na makakatulong sa ating buhay, sa ating tinatawag na sa larangan po ng pagtrabaho o sa business o ano pa man. Kailangan po natin to, at kailangan natin isipin at unawain na ang buhay po natin ay hindi palaging paangat. Apo, ang buhay po natin ay hindi palaging paangat. Meron pong ups and downs ang ating pong buhay. Hindi po natin yan may tanggi, may pagkaila. Pero kahit po sa larangan ng business, meron pong tinatawag na ups and downs, lalo ngayon. Panahon ng pandemya, ngayong pandemic po, karamihan sa mga business pababa. Pero sa awa ng Diyos, umaangat din. Kaya nga, ang business po, up and down. At ganun din po sa ating pong mga ginagawa. Kahit sa trabaho natin, kahit sa ating pong health, ganun din sa ating kalakasan, di ba? Sa ating kalusugan. Minsan malusog na malusog tayo, minsan may sakit. Ganyan po ang buhay. Apo, may ups and downs. Kaya ano nga ba ang ating mga dapat gawin natin consider o isaalang-alang na sa ganoon manatili po ang ating pong positibong pamumuhay despite of this negative world. Opo, alam po natin yan, kaya saan tayo pupunta, maraming mga negatibo eh. Huwag pag-usapan ang negatibo, o di ba? Pero okay din naman pag-usapan ang negatibo basta pinag-iisipan kung ano ang solusyon ng mga ito para maging positibo po tayong lahat. Dahil napakalaking asset po ng bawat individual yung meron pong tinatawag na positibong pananaw at sa ating pong pamumuhay. Dahil kung puro negatibo na lang ang pumapasok sa ating mga isip, sa ating mga puso, nako, kahit kunting post lang sa Facebook yan, magre-react ka na, di ba? Magpo-post lang ang ating pong kasama sa Facebook na kumakain siya ng masasarap, nako, iba na ang nararamdaman mo dahil napaka-negatibo mo, di ba? Mahirap pong kalabanin ang isang negatibong tao. Mahirap po. At salamat sa Diyos at tayong mga anak niya ay tinuruan niya na mahalin kahit ang ating pong mga kaaway. Di po ba? Kaya there is no excuse. Wala naman tayong excuse para sabihin ayaw ko sa isang tao eh. Hindi po ganun. Ang kalooban po ng Diyos, tayo ay magpapatawaran, tayo ay magmahalan, tayo po ay dapat concern sa bawat isa at pagpapakita ng tinatawag na malasakit. Ayan po, malasakit. So, ano nga ba ang dapat natin gawin? So, comment lang po kayo. Babasahin po natin yan mamaya. Sa mga nanonood, I'm encouraging you to please comment. Sa ganun, ma-acknowledge ko rin po kayo. Maraming salamat po. Kahit good morning lang, o kay happy hour, o kaya sabihin mo kung ano sa location mo. So, talking about life, napakahirap nga po talaga. Lalong-lalo na ang bawat individual, bawat isa sa atin, ay namumuhay na meron pong negatibong pananaw at wala po tayong masabing mga bagay-bagay
na tama. Dahil sabi ko nga mga kakape, at alam natin lahat yan, ang taong mapagpasalamat sa lahat, yun po yung taong masaya palagi. Ang taong hindi marunong magpasalamat, mareklamo po yan. Opo. Dahil marami siyang nakikita. Laging tumitingin ng tinatawag na mali ng isang tao. Yun tinatawag nating fault finder. Yan po, mahirap po yun. Kaya, in order for us to talk about the faults of others, why not think of how to become a help to them? Di ba? Tumulong tayo sa kanila. Kung nagkamali sila, at least we can contribute and how to help them with those things that they are experiencing or those things that they have done. Kaya nga, kung hindi ikaw ang solusyon sa kanilang problema at wala kang connection doon, why bother to tell others about them? O, di ba? Bakit mo papagkalat? Bakit mo pa i-chismis? Kung wala ka namang may tutulong, di ba? Let us remember, there is one incident in the Bible. I mean, one of the things that happened. Opo, sa event po na si Cain, ang anak po ni Adan, ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. At nung ibinaon niya sa lupa ang kanyang kapatid, sinabi ng Panginoon kay Cain, Cain, nasaan ang kapatid mo? Ang sinagot po ni Cain, am I my brother's keeper? Bakit ako ba ang nag-aalaga sa aking kapatid? At bakit mo hinahanap siya sa akin? Parang ganon. And I just want you to know, mga kakape, that to be a brother's keeper or sister's keeper, we should show our care to each every one of us. Hindi po dahil tayo po ay hindi ka-apelyedo o hindi ka dugo, hindi ka barangay, hindi kapwa Pilipino. Hindi po dapat ganon. Because we are one, we are all members of one body, and that body is the body of the Lord Jesus Christ, the church. Dahil nga po tayo ay mga anak ng Diyos, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo dapat ay nagkakaisa at nagtutulungan. We should show our concern to everyone. Yung kumusta ka na, napakagandang salita po nun, di ba? Napakagandang tanong po nun. Kumusta? Ano nangyayari sa'yo? Salamat sa Diyos at buhay pa tayo. Di ba? Parang ganoon. Salamat sa Diyos at tayo pinapalakas. Now, hindi po natin maiwasan na may sadyang mga tao na ginagamit ng Panginoon para po tayo po ay mamold, tayo po ay lumago, matuto sa lahat po ng mangyayari. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, darating ang problema, pasalamat ka sa Diyos. Darating ang mga bagay-bagay na hindi natin inasahan, na nagbibigay sa atin ng kalungkutan o nakagulat na lang tayo dahil may mga ganung bagay. Pasalamat sa Panginoon because God is using these things in order for us to grow into maturity. Tato nagbalin tayo nga manakom nga anak ni ti Apo, di kahit nga sawon kakabsat. That's why sa mga negatibong bagay na darating sa ating buhay, let us always welcome them as friends. Ignoring them is not the solution.
Dahil pag in-ignore mo, hindi mo rin iniisip kung paano matulungan o paano ka maging isang solusyon sa problema. And again, sa ups and downs ng ating pong buhay, ano nga ba ang mga dapat natin gawin? Ano mga dapat meron tayo? Ito, mga basic po na dapat nating malaman, at kung ito ay ating pong i-apply, tiyak, masaya po ang ating pong buhay. Opo, meron tayong kahinahunan dahil alam natin na ang sinusunod po natin at tinutupad natin ay ang salita ng Diyos. Opo, handa na po ba kayo? Ito na. Ito na, mga kape. Kailangan nating i-maintain ang bagay na ito ayon sa kalooban ng Diyos. Dito sa 1 Thessalonians 5 verse 16 hanggang sa 19. For us, marami na nakakarinig nito at nakakabasa nito. Dito sa 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18. Things for us to maintain. Ano ba mga ito na dapat natin panatilihin? Yun tinatawag natin sa verse 16 na rejoicing. Rejoice evermore. Okay? Palaging matuwa. Masaya ka dapat. Maggalak ka palagi. Dapat lagi tayong masaya. Okay? So, kailangan po natin yan. Kung ikaw isang businessman and you are facing or entertaining your customers, kailangan po natin to, di ba? Laging masaya. Ikaw ba naman papasok sa isang mall, lahat ng tao o lahat ng mga sales ladies ay nakasimangot? What do you think what will happen? What you will do? O, di ba? Ibang mundo na yata ang napasukan ko. Alis na nga ako dito. Napaka-negatibo ng atmosphere. O, parang ganon. Buti sana kung negative ayon, hindi naman. So, napaka-negatibong atmosphere na ayaw mong maapektuhan. Kaya, hindi po entertaining yung ganon. That's why it's very important for us to always smile. Diba? Sabi nga nila, our smile is the best asset of your face, of our face. Dahil kahit anong itsura meron ka, kung ikaw ay nakasimangot, naku, pangit tignan. Di ba? Hindi ko sinasabing pangit ka, pangit tignan. Pero kahit anong itsura ng ating pong mukha, kung tayo po ay laging nakangiti, naku, nakakaganda po na ano yan, ng aura, nakaka-influence po yan. O wag lang yung ngiting aso na parang nangiinis sa mga tao. Di ba? Baka sa ngiti mo, sasapakin ka. Anyway, panatilihin natin yan. Gawin natin yan na bilang parte o regular na kaugalian o taglay na meron tayo. Yung lagi po tayong nakangiti. Rejoice. Because in order to have that, mga kape, magsisimula dapat yan sa puso Sa puso. Okay? Dahil kung ang iyong puso ay masayahin o nagagalak, tiyak ang ating pong panlabas na anyo ay susunod. Nakangiti po tayo. At napakagandang mamuhay sa isang komunidad na lahat naka-smile. Diba? Naka-smile. Kaya, panatilihin po natin yan. It is a very good asset, mga kape. And it's a command from God. Diba? And if we do that, then we are obeying the word of God. Obeying God Himself. Rejoice evermore. And number 2, kasama rito sa ating dapat i-maintain, yung tinatawag dun sa verse 17 ng chapter 5 ng 1 Thessalonians, pray without ceasing. Sabi nito, dapat ikaw ay paladalangin, paladasal. Dapat ikaw ay tayong lahat ay nananalangin na hindi po nagsasawa. And po ang ibig sabihin niyan, na hindi po humihinto, ibig sabihin nun, hindi ka nagsasawa na manalangin. Every time that you are in a situation na hindi mo alam ang gagawin o ano paman, always pray. Okay? Say a little prayer. Alam mo ba,
na pag ikaw nagsasabi, thank you Lord, praise the Lord, that is part of our prayers. So nagbiyahe ka, nakarating ka sa iyong destinasyon, and you say, thank you Lord for your protection and for your guidance. That's already a prayer. At kung may makita tayong mga bagay-bagay na alam natin kailangan natin panalangin, always pray. Maintain that, mga kakape, napakaganda po niyan. It is a very good practice because dito po tayo lalong mapapalapit sa Diyos. Prayer, always prayer. In verse 18, itong sinasabi sa verse 18, in everything give thanks. Ito na po yun. Sa lahat ng bagay, magpasalamat, for this is the will of God. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. If we are asking for the will of God, for us to know and to do, ito yung tatandaan natin. It is the will of God for us to always give thanks to Him. Kaya magpasalamat ka. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina. Ang taong laging mapagpasalamat ay laging masaya. Pero ang taong hindi marunong magpasalamat, mareklamo. Mabigat po ang buhay. Nakaka-stress po yun, mga kakape. Okay? Verse 19 ito. Quench not the spirit. Huwag mong patayin ang liwanag ng Espiritu Santo na sa sayo. Ano ibig sabihin nito? Quench not. Huwag mong patayin. Hindi naman natin mapapatay ang Espiritu. Pero ang sinasabi dito, yung quench not the Spirit, parang yung, di ba yung, meron patalastas noon. Isang soda company na yung kanilang pong product, sabi na, thirst quencher. Thirst quenching. Parang ganon. Yung naiibsa ng ating pong uhaw. Pag sinabi natin quenching the spirit, yung winawala natin sa hindi ignore natin siya, tinatanggal natin siya. So when we say quenching the spirit, do not ignore the small voice of the Holy Spirit. Because ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, ay nangungusap po sa ating espiritu, I mean our conscience, na dito po siya nagpapahiwatig at nagsasabi ng mga bagay-bagay na alam natin na meron tayong ginawang hindi tama. Opo. If we say, quench not the spirit, wag mo siyang i-ignore. Pakinggan mo siya. Dahil pag may nagawa ka na mali, sigurado magtatrabaho po ang ating konsensya. Doon po siya maging active ba? Yung ating konsensya. At sasabihin sa atin, naku, mali yan. Pabibigatin niya ang ating pong naramdaman at laging binibulong sa atin na mali yung ating nagawa. So, in order for us not to quench the spirit, every time na meron po tayong nagawa at nagtrabaho, naging aktibo siya na nanguusap sa atin, repent immediately. Okay? Kung halimbawa, may kinuha kang pera na hindi mo pag-aari, siyempre, nandyan yung konsensya. Pag narinig mo yon at naramdaman mo, balik mo kagad at humingi ka ng kapatawaran doon sa pinaggawan mo nito. Okay? Humingi ka ng patawaran. Again, napakahirap po ang gumawa ng mabuti o tama. Dahil kung tama ang lumapit sa isang tao para humingi ng kapatawaran, it is very hard, di ba? Lalo-lalo na yung kung pride ang ating pong pinapairal. Ang hirap pong lumapit sa tao at humingi ng kapatawaran. Because ang feeling po kasi natin, pag humingi tayo ng kapatawaran, parang yung baba ng sarili ang baba ng tingin natin sa sarili natin. Sino ba ako? Sino ba siya? Sino ba siya para lumapit ako sa kanya at magpatiluhod o kaya humingi ako ng humingi ng patawaran sa kanya? Vice versa, isipin mo mabuti. How about if their part na sila po ay may kasalanan, what are you expecting, di ba? Na kahit na sinasabi natin na pinatawan na natin sila, iba pa rin nakikita natin sila at lumapit at humingi ng kapatawaran. At kung pinatawan na natin sila before they came and asked for forgiveness, sabi natin sila,
tapos na, napatawad na kita. And that's very good, di ba? That's very good. Nakakagaan po ng damdamin. Nakakagaan po ng ating pong kalooban pag ganun. So, kung gusto mo na may tama yung mga bagay-bagay na alam mong dapat itama at kailangan ng tinatawag na paglapit mo sa kanila at paghingi ng kapatawaran, go to them. Go to them. Panatilihin mo ang pagpapakumbaba and go to them and ask for forgiveness. It will help you a lot. Promise yan, mga kape. Kailangan natin yan. Mayroon kang kasalanan sa asawa mo, go. Hindi po nakakahiya ang gumawa ng mabuti. Dahil ang sinusunod mo po ay ang Diyos. Mga kape. Okay, maintain that. Let's maintain that. And one more thing is this. Nagpapasalamat ka ba sa Panginoon for giving you that strength and that capability to work? Ha? Nagpasalamat ka na ba sa Panginoon dahil binigyan ka ng kapasidad o capability that you can work and somehow meron po tayong kinikita at tayo po ay sumasahod? Ito, thank the Lord for giving you the capability to work and to have a business or to run a business. Parang ganun. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Makinig po tayo mabuti. But thou shalt remember the Lord thy God. Alalahanin mo ang Diyos na iyong Panginoon. For it is He that giveth thee power to get wealth. Dahil siya nagbigay sa inyo ng kapangyarihan para tayo po ay magkaroon. Magkaroon, ibig sabihin nun, yung wealth. Pera, kayamanan, resources. Okay? So, for it is He that giveth thee power. Siya nagbibigay sa inyo ng lakas. Siya nagbibigay sa atin yung tinatawag na kapasidad, lakas, talino, sipag, para magawa natin na tayo pa ay kumita at makahanap ng pera. So, it is Him alone. So, kung meron tayong dapat pasalamatan dahil meron tayong mga bagay-bagay na ating pong ine-enjoy ngayon, ang Diyos. Because of His grace. Dahil po sa Kanyang biyaya, kaya meron yan. Tandaan natin. Wala ang mga yan na iyong ine-enjoy ngayon kung hindi dahil sa buhay na binigay ng Diyos sa iyo. Dahil it is Him alone na nabibigay po sa atin ng kalakasan at buhay. Every morning that tayo po ay magising, it is a great blessing. Di po ba? Kaya salamat ka sa Panginoon. So thank God for giving you that strength, that power to gain or to have or to get wealth. Salamat sa Kanya. That, and this, kung tayo po ay lagi nagpapasalamat sa Kanya, then that means we are always acknowledging Him as the source of everything. Kaya salamat sa Diyos. Di ba? Salamat sa Diyos. If God bless you a lot, kung sobra-sobra yung sa tansya mo, yung mga binibigyan ng Diyos sa iyo, salamat sa Kanya. Salamat sa Kanya. At panatilihin natin yung pagpapasalamat sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Number 3, when you don't know what to do, seek the grace of God. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, sa business ka, sa trabaho ka, nasa isang larangan ka, na isang grupo ka, and you are a leader or a member or everything, ano man po ang ating pong posisyon sa buhay, sa ating pong lugar na pinatatrabahuan, o ano man paman ang ating ginagawa. When we don't know what to do, always seek the grace of God. Hanapin natin ang biyaya ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos dito sa 2 Corinthians, isulat po ni Apostol Pablo, chapter 9 verse 8, doon sa 2 Corinthians, ito pong sinasabi, mga kape. And God is able to make all grace abound toward you,
God is able to make all grace abound toward you. Handa siyang ibigay ang kanyang pong biyaya sa atin ng sobra-sobra. That ye always having all sufficiency in all things, para magkaroon po tayo ng sapat sa lahat ng bagay. Di ba? Kahit na hindi yung ating inaasahan ang binibigay ng Diyos, pero dahil nagbibigay siya ng sapat, salamat sa Diyos. Dahil hindi po nagkukulang ang Diyos sa ating pong buhay. Ito pong sinabi ng Diyos. At ang sabi dito, na ang mga bagay-bagay na ito, na binibigay o pinapahintulutan ay pinuprovide ng Panginoon sa buhay natin. Ito sana ang magbibigay sa atin ng kaisipan na lalo tayong magpakumbaba at magpasalamat sa Kanya. At tayo ay manatiling gumawa ng kabutihan sa kapwa. In other words, let us consider also the needs of others. Those are the people who are in need. Not to the extent that we do spoil them. But alam naman po natin yung kalagayan ng tao, kung kailangan niya ng tulong o hindi. O di po ba? So, let us be considerate. We're brothers and sisters here in Christ. Kailangan nating maging sensitive din sa mga kailangan ng mga tao. Yung pagiging tawag ditong makatao, kawang gawa, malasakit, pagtutulungan. Okay? Halimbawa, pag dumating naman yung takot sa'yo, hindi mo alam gagawin mo, may takot, at parang ayaw mo na, gusto mo nang ihinto, yung inyong ginagawa, alam mo naman tama, pero may takot ka. Ano sinabi ng Diyos? 2 Timothy 1:7. Ito ang sinasabi. For God had not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. So, ibig sabihin nun, kung may takot ka, okay, dapat lang na magkaroon tayong takot sa Diyos. Iba pong usapan yun, ha? Yung takot sa Diyos, yung you are always aware that God is always there watching at us. Okay? Watching us and looking at us. Yan po ang awareness na nandyan po ang Diyos. Yun po tinatawag na fear of the Lord. May takot po sa Diyos. Pero, hindi lang po ganun ang dapat meron tayo. Pero meron din tinatawag na takot na negatibo. Yung takot ka na gawin ng isang bagay dahil hindi mo maintindihan kung kakayanin mo ba o baka may mangyari sa'yo. Ayaw kong subukan, baka babagsak. Ayaw kong mag-start ng business, baka malulugi. Mga ganong takot. Ito ang sinabi ng Diyos. Tandaan natin sinabi kanina, siya ang nagbigay sa atin ng lakas, kapabilidad para kumita, para magtrabaho, para magkaroon. And now, here comes fear. May takot ka. Kaya ako, alam niyo po, ako po ay namamangha sa mga malakas ang loob when it comes to business. Sa mga trabaho. Na kahit hindi pa nila na-experience because they have that, they understand na sila po ay binigyan ng Diyos ng kapasidad para makapagtrabaho at para kumita. Then, let me use this word, parang ipinupusta nila yung sarili nila para doon sa trabaho na yun, business na yun. And they are so brave. Kaya ako po ay namamangha sa kanila. For God is giving them that lakas ng loob para pasukin ang mga ganong mga trabaho o kay business. O ano pa man sa larangan ng ating pong buhay. Okay? Ito ang sabi ng Diyos. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Pero binigyan niya tayo ng lakas, ng pag-ibig, at tamang pag-iisip. Sound mind. Ito ang binigay sa atin ng Diyos. So, every time that we wake up in the morning, at gumagana pa ang ating utak ng maayos, our brain is still functioning well, salamat sa Diyos. Pasalamat ka sa Diyos. So, this is it. Imbes na ikaw ay matakot,
Tandaan natin, ang Diyos binigyan tayo ng lakas, pag-ibig. Bakit pag-ibig? Pag-ibig yung ating pong sense na kung saan, kung yung ginagawa ba natin ay tama o mali. Dahil kung iniibig mo ang Diyos, o iniibig mo ang kapwa mo, hindi ka gagawa ng bagay na alam mong pang-abuso lang sa iba. Kasi minsan ang mga tao, pera de los pedos, kahit ano pang mangyari sa ibang tao, basta meron siyang kikitain, yung pag-aabuso sa kapwa ay okay lang, basta't kumita. Hindi po dapat ganoon. Kaya nga may pag-ibig tayo eh. Kaya may pag-ibig eh. If we truly love God, as He told us to love our neighbor as ourselves, we should not abuse others in order for us na kikita o magkaroon kahit na tayo ay nakakagahasa na ng tao. Hindi po dapat yung ganon. So God is always there, and He will give us that strength, that love, and a sound mind. So wag po kayo matakot. Sabi nga ng Diyos eh, be not afraid. Huwag kang matakot. Only believe. Magtiwala ka lang. Maniwala ka lang. Nandito ako. Sasamahan kita. Kung ginagawang mabuti, nandyan siya, susuportahan ka. Kung ang ginagawa ay masama, nandyan siya para pagsabihan at para warningan tayo at parusahan tayo. Tandaan po natin yan. Okay. One more. Nag-enjoy po tayo sa ating pong paksa. Ang ganda-ganda po mga kape. When in doubt, kung ikaw ay nagdududa sa gagawin mo, seek counsel from your mentors. Naituro po sa atin dito na that if we have problems, lumapit ka sa Diyos. Seek God first. That's true. And we should not ignore that katotohanan na sa lahat po ng ating gagawin, unahin natin ang Diyos. God first. Okay? And there are people whom God can use in order for us to be supported, to get help from ito po. When in doubt, kung meron pong pagdududa sa ating mga ginagawa, then seek counsel from your mentors. Sino ang mga to? Kaya sabi rito sa Proverbs 11:14, ito sinasabi. Okay? Ito. Proverbs 11:14. Where no counsel is, the people fall. Kung wala tayong mga taga-balakad, luka na yun eh. Kung wala tayong mga taga-counsel, ano ba? Pagsasangguni. So, kung meron tayong pagdududa, isangguni po natin sa ating mga mentor, sa mga pwedeng tumulong sa atin. Pero wag kang humingi wag mong isangguni ang iyong problema o pagdududa sa mga taong alam mo hindi tama yung kanilang gagawin. At sasabihin sa iyo, yung mga walang experience sa mga gusto mong gawin. O sa mga plano mo. But it's okay to ask them. But hindi dahil sinabi sa iyo ang mga bagay-bagay, gawin mo na kagad. Kaya nga meron tayong tinatawag na sound mind eh. Kaya may tinatawag sound mind. Then, as they tell you, or as they offer you their yung kanilang mga atikain, o kay yung mga gustong sabihin sa inyo, yung kanilang pong mga contributions sa iyo when it comes to counseling, pag-isipan mo, you pray to God, Lord, ito yung mga sinasabi nila, which parang ganon, saan dito ang gagawin ko? Then, ang sabi nga rito, but in the multitude of counselors, there's safety. Kaya hindi dapat isa lang ang ating pong nilalapitan para isang guni ang ating mga problema. Okay, number 1 sa Diyos, tapos sa mga taong mapagkatiwalaan mo. For example, sa father mo, sa mother mo, sa pastor mo, sa mga kaibigan mo na mayroon ding mga experience when it comes to mga gusto mong gawin. Then, dito ko po magkakalap. That's why, sabi nga nila, ang wise na businessman, ino-observe po ang mga malalaking business. Even a small business. How they run their business, or how they do those things sa kanilang pang mga trabaho. Okay? So, seek counsel. Hindi po mali
hindi po masama na lumapit sa tao, sa kapwa, at magtanong, ano sa palagay mo pag gagawin ko ito? So, seek counsel. Okay? Makakatulong po yan sa atin. Yan po ang sabi ng Diyos eh. Kung walang counsel, kung wala tayong taong pinagsasanggunian ng mga ito, then, mas mahirap po yung ating pong mas mahirap po yung ating pong mga nilalakad o ang ating mga ginagawa. So, seek counsel from others. Sa ating mga mentors. Pag sinabi natin mentors, yung pinagkakatiwala mong tao na pwedeng makapag-contribute ng counseling sa iyo para sa ginagawa mo. Salamat sa Kanya, Panginoon. Salamat sa Panginoon. Okay. Ito pa. This is the favorite verse of Stephen Curry. Si Curry. Ano yon? Philippians 4:13. Anong sabi doon? I can do all things through Christ, which strengthens me. So, be confident. God is our strength. Pagbibigay po siya ng kalakasan sa atin. When we are down, when we are weak, when we are lowly, God is always there to encourage us and to strengthen us. So, tandaan natin, sa isang business, sa isang gawain, even sa ating mga plano sa buhay, mayroon pataas, may pababa, may pabagsak. Pero ito po yun. Ang Diyos po, lagi po siyang handang magbigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy. So, ano pang kulang doon? Since God is there, ano pang problema natin? Di ba? Seek God because He will strengthen thee. He will strengthen you. He will help us. Kaya nga, sabi ng Diyos kung may problema ka, ibigay mo sa akin. Kung nangihina ka, lumapit ka sa akin para lakasin kita. Kung ikaw ay pagod na, halika sa akin, sabi ng Diyos. At ikaw bigyan ko ng pahinga. Salamat sa Diyos, di ba? Salamat sa Diyos. So, ito pa. Having a business needs humility. Ito na yun. Pag ikaw ay biniyaan ng Diyos at nagkaroon ka ng business o nagkaroon ng trabaho o whatever you have planned at ito ay nangyayari na, laging panatilihin ang pagpapakumbaba. Huwag hayaang lumaki ang ulo dahil sa blessing o sa mga nangyayari sa iyo. Huwag na lumaki ang ulo na parang sasabihin mo na hindi ko nakanta nito dahil sa aking galing, sa aking talino, sa aking sipag. You can say that. But babalik po tayo sa tama. Ang Diyos po nagbigay sa iyo ng buhay at kalakasan. He is the one who gave you power to do it. That's why always acknowledge God that He is the source of everything. Huwag po natin hayaan lumaki ang ating ulo. Hydrocephalus po yun. May kumakatok. Hydrocephalus po yun. Malaki ang ulo. Huwag po natin hayaan yun. Yung pride. Okay? Pride. Pride goeth before destruction. And unholy spirit before the fall. So, ito po ang sinabi ng Diyos. Pag meron kang kayabangan o pride, tawag dito, pagmamataas, ito po ay dadalhin tayo sa kapahamakan. Yan po yung sinabi ng Diyos. So, as Christians, tandaan natin to. Pakinggan natin to. Hindi po tayo naniniwala sa good luck o bad luck. Dahil, ang pinapaniwalaan po natin dito ay ang biyaya ng Panginoon. So, in order for you or for us to say good luck sa iyong plano, sa iyong gagawin, hindi po dapat ganoon. Dahil ang good luck, wala pong katiyakan yan. Pero ang may katiyakan sigurado dito ay ang biyaya ng Diyos. Imbes na sabihin natin good luck, sabihin natin sa kanila, God bless you. Okay? Mas maganda po yun. Mas maganda. God bless you. May the grace of God be upon you. Yun. Ang biyaya ng Diyos nawa ang magagabay sa iyo at may bibigay sa iyo at ibubuhos sa iyo. Yun. Mas magandang pakinggan at mas sigurado pa yon. In order for us to have that grace of God, we should maintain humility. Because only through humility that we can have or experience and the grace of God will work through us freely. Ayun po yun.
So hanggang dito na lang muna tayo mga kape. So tandaan natin, kung sa lahat po ng ating napag-aralan ngayon, ay mahirap pong isipin at tandaan. Ito po, kahit ito lang po ang ating pong maiwan dito sa ating isipan. Yung pagpapakumbaba. Always maintain that. As children of God, let us have that. Pagpapakumbaba. And by that, we acknowledge His presence, His authority, that He is the source of everything. And it's because of His grace. That is the only way. That's the only way that He can bless us. Okay? And through humility, and that we have that humility, the grace of God will work freely in our lives. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat po for the lesson. Help us today, Lord. We thank you very much. Sa lahat po ng mga my birthday ngayon, please Lord, bless them with good health and more birthdays to come. At ganoon din po, Panginoon, we pray that you may please bless each everyone, all the listeners, all the viewers today. Whatever yung kanila pong ginagawa na mapa-business, mapatrabaho, o ano man po ang kanilang pong mga pinaplano, that you please always remind us about this lesson that we have just learned today. Thank you very much, Lord. Please, mga matutulog na, gabayan mo po sila, bantayan. Mga magtatrabaho, protection mo sila. At bigyan mo sila ng kalakasan. Sa mga meron po mga business, please, Lord, bless them with wisdom in every decisions that they will make. Maraming salamat po. The blessings, please, Lord, help us and to maintain that humility. Maraming salamat po. Muli, patawarin niyo kami sa aming mga nagawang kasalanan. And please continue to work in the life of Christine Ednilaw. And of course, sa kanyang mga kasama, and bless her family also. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, thank you very much mga kape. And we'll play now the birthday song for the birthday celebrants for this day. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday kay Maria Teresa, Karen Alonso, Joshua Ray Aligar, kay Joey Francisco Angel, ay kay Mark Angelo Ancheta Manuel, kay Isaac Castro, kay Erwin Asuncion, kay Gian Sadava. Ayan, happy birthday sa inyo. Ano pong pangalan niya, ma'am? Okay, happy birthday. It's my grandson's first birthday today. Thank you, Lord, for the life of my grandson. Thank you very much, ma'am. Emerita Baptista Orpos. Ano po ang name niya, ma'am? Okay, si Raiden, anak ng bunso ni okay, pakibati si Raiden, anak ng bunso ko na si Jean Corpus. Thank you po. Yes. Isang pagbati mula po sa inyong lingkod sa Morning Coffee Devotion kay Raiden, ang anak po ni Jean Corpus, na po ni Ma'am Emerita Baptista Corpus. Maraming salamat po, ma'am. Happy birthday sa kanya, and God bless you. Thank you very much, ma'am. Sermina Pascual, Emerita Baptista Corpus, William Reynolds, inyo maraming salamat po. Brother and sister Carlo Mila Semana, magandang umaga po sa inyo. God bless you. Thank you very much. Thank you very much for your prayers. God bless you, brother and sister Semana. Sonny Dalere, maraming salamat. Jeff Alonso, maraming salamat, guys. Ian Savion Corpus, maraming salamat. Raquel Bumanglag, of course, kay Mamanong Joseph Bumanglag, magandang umaga sa inyo. And happy birthday muli sa mga birthday celebrants ngayong araw na ito. Okay? So, ayan. Happy birthday sa inyo lahat. Okay, basahin ko lang po to ha. Sometimes naman kasi kunsi at adamit nanamnam ay dagitay awanan. So sometimes maawan met ganam tulungan kasi work
and work tayo, and yet they are there, relax na relax. But because God loves me, He's still sharing those in need sometimes. Yes, that's very good, Manang Mirna. At nandito rin ako. Salamat po. Okay. Rizalito Lopez, and of course kay Ma'am Florence. Magandang umaga po. Gary Sampayan dyan sa Canada. Kay Cheryl, maraming salamat. Marichu Rumbawa Esteban, maraming salamat po. Thank you very much. Ma'am Marisa Marcelo ako, magandang umaga. Manong Mario, thank you very much. Dixon, Marjan, ayan. Lucela Marites Asuncion Ganot, Cousin, thank you very much. Ingat kayo dyan sa Hawaii. Quincy, Sabelia Alonso, magandang umaga sa iyo. Manang Louis Respicio, maraming salamat po. Manang Charles Pon, Manang Mirna, Sir Besal Papara, Carla, maraming salamat po sa inyo. Marin Castillo Alonso, Ipag, maraming salamat. Be humble always. At yung sinabi ni Ma'am Emerita Baptista Corpus, maraming salamat po. Good morning, Pastor. Good morning, everyone. Lalo na sa kabarangay sa Kabit. Yes, maraming salamat, Ma'am Emerita Baptista Corpus. Edward Holywick, maraming salamat po, Press. Ingat ka dyan bilang tatrabaho dyan sa museo. Ayan. Julia Reyes, maraming salamat, Manang Julia. Edelberto Cañedo Jr., maraming salamat. Sir Mina Pascual, Nilo Luis, ayan. Maraming salamat. And of course kay Ma'am Weng. Ayan, Ma'am Weng, Chinese, hindi ko alam kung Chinese ito, kung Korean eh. Ayan, maraming salamat, Ma'am Weng. Ren Cabrera, Neneng, maraming salamat. Robert Manuel, Merited Maninga, Susan Pascual, Chelsea Crisel Domingo, salamat Chelsea. Ayan. And happy birthday to Jenica Melchor, okay? Daughter of Manang LB Melchor dyan sa Santa Maria, okay? Jocelyn Dibar, Edwin Akewili, at sa lahat-lahat ng kasama natin ngayon, God bless you all, okay? Panahon na at oras na para magpaalam po si Brother Rafi. Muli, maraming salamat. Ma'am Rona Kaalim, God bless you. Okay, meron pa ba? Jenny S. Sarino, maraming salamat. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Okay, muli. Kita ulit tayo bukas. Biyaya ng Diyos. Godspeed, parang ganun eh. God bless you all. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kakot Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat po ng sitwasyon ng ating buhay, unahin po natin ang Diyos. God first. God first, mga kakape. Okay? Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines. Support LGUs. Respect the frontliners. Share your blessings. Pray for our family, for our community, for our country, and let us pray for the world. God bless us all. Merry Christmas. Merry Christmas tuloy. Mabuhay. Pasensya na po. Na ano ako doon. Mabuhay. Sige. Ingat po kayo palagi. And I love you.